Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video, as you can see in the title, ay may panibago na naman nga tayong re-reviewin na loan applications. Dami. Ayan, na loan application, napakarami na dibang natanggalan ng lisensya. At grabe, nagsulputan na naman yung mga iba't ibang loan application online. At isa nga to sa nakita ko na gusto kong reviewin dahil ang ganda ng ino-offer. Pero syempre, bago ang lahat, ayan, para malaman nyo kung legit yan, panoorin nyo tong video na to hanggang dulo. Pero kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. Syempre, sumali ka na din sa aking GCash giveaway worth of 1,500. At para sa may mechanics ay dapat lagi ka lang maging updated sa mga ina-upload ko dito sa YouTube. At huwag mo akong kalimutang i-PM sa aking Facebook page. At syempre, hindi mawawala ang cellphone giveaway. Sobrang lapit na. Next week na. Ayan, malalaman na natin kung sino ang panalo. Para sa may mechanics na yan din sa may Facebook page ko, hanapin mo lang yung mga keywords na makikita dito sa my videos ko sa YouTube at i-screenshot nyo lang at i-PM nyo sa akin. Ganun lang kadali. Pero syempre, kailangan nakasubscribe ka din dito sa my YouTube channel ko. So, ayun, excited na ako kung sino yung mananalo. Kaya, ayun, advance congratulations! So, ayun, simulan na nga natin. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na nakita kong ads nga online. Ayan, ang taga-wallet. Parang taga-wallet or taga-wallet. So, ayan, online cash loan. Dito ay up to 30,000 pesos daw ang pwedeng ipahiram sa atin with daily interest as low as 0.5 interest. Wala daw processing fee at no collateral. Malalaman natin lahat ng yan. At ito nga yung sample na computation sa my ads nila. Kung ang iniloan mo daw ay 10,000 pesos, ang pagbabayad lang is 10,810. So, dito lumalabas na 810 pesos lang yung tubo na naipatong dito sa inutang natin. At next naman, 20,000 pesos ang niloan, ang babayaran lang natin ay 21,620. So, 1,620 lang ang tubo. Well, kung totoo to, baka ito na yung makakatulong sa mga nangangailangan at talagang gipit na gipit. So, sana lang is, ayun, legit sila. Kaya ngayong araw is malalaman natin. Dito is SEC-registered din at pwede tong i-download sa my App Store at sa my Play Store. Ayan, i-install ko na nga. So, as of now, meron daw tong 4.7 na rating. Kaso nga lang dito sa kanilang app, ayan yung pinapakita nila dito is nagtaas kasi yung maximum daw dito na pwedeng i-loan is 60,000 pesos na. So, i-check naman natin ngayon yung description. Ayan, 2024 lang to inilabas. Nakalagay nga sa cash loan amount is 2,000 pesos for first-time user ang pwede nilang ibigay hanggang 60,000 pesos. At yung loan term naman is 91 days up to 180 days. So, 91, 3 months ang unang pagbabayad natin hanggang 180 days. At sino naman nga kaya ang pwedeng mangutang dito? Filipino citizen at 18 years old pataas, dapat meron daw isang government-issued na ID. So, ayan, sige, i-install na nga natin. Mamaya, i-check din natin yung 4.7 na to kung legit nga ba yung mga nakalagay. At ito na yung bumungad sa akin. Ayan, do you need a loan urgently? Quick certification is mabilis. Okay, certification is easy to pass. Mabilis lang daw. At 24-hour professional customer service. Anytime, pwede daw natin kontakin na kanilang customer service. Sana totoo din kasi karamihan sa mga loan app na hindi naman legit is wala ngang makausap ng matino sa kanilang customer service. Wala namang nagre-reply. Una na nga nilang hiningi is yung permission dito sa location. Ako ay lagi ko lang kiniklik yung allow while using app lang. At ito na yung pinaka-homepage ko. Maximum loan amount is 60,000 pesos. Hindi naman na bago. Pero, hindi pa nga tayo naglalagay or nagsa-sign up. Baka kasi mamaya mabago to. Sige, mag-apply muna tayo. At bago tayo makapag-proceed sa application, kailangan muna nating isubmit or ilagay ang ating phone number at verification code. And log in na. So dito, ayan, naging 20,000 pesos na lang yung maximum loan amount for first-time user. Pero, ang laki na din na to. Mali mo, maaprubahan tayo. Check natin. At dito, lagi ko nga sa inyong sinasabi, pagka maglo-loan kayo, ngayon pa lang kayo magtatry, make sure na i-limit nyo lang yung
nasa phone book nyo para if ever man na hindi to legit, ayan, malalate ka ng hulog mo, lalagpas ka sa due date mo, wala na silang iba pang mahaharas or matetext blast. Kasi yung iba, pati yung hindi inilagay sa contact references ay pinagtetext, pinagtatatawagan. Kaya ayun, talagang nakakahiya yung part na ganon. Naabala pati yung hindi natin inilagay as contact references. At mag-apply na nga tayo. Bakit ganito? So, meron na ako agad ditong loan details. Okay. So, eto ay loan links din. Sa pagkakaalam ko is nagawa ko na din to ng review. Ayan, lalagay ko na din dito yung link pagka nahanap ko. At naaprubahan nga ako dito ng 2,000 pesos for first-time user. Ayan. At yung repayment amount ko is 2,000 pesos lang din. So, dito nga is, sinearch ko agad yung loan link sa may App Store dahil sa iOS ko to din-download. At para sa akin kasi yung loan links na to ay not recommended kasi ang laki ng makakaltas. At nasabi ko din sa may video ko dito, sa tutorial ko dyan, na ito ay nangaharas din at wala pang due date. For example, 7 days, short term lang din yung nakalagay dito. So, yung taga-wallet is nag-change name lang itong si Loan Links. Ayan, marami na din ako nababasa online na yung mga dating na-revoke na or natanggalan ng lisensya at yung mga iniimbestigahan is nagpapalit agad sila ng name. Kaso lang dito, siguro hindi nila na-check ng maayos, hindi nila natanggal yung previous name ng app nila. Kaya, ayun, dito nakakapagtaka kasi loan details na agad ang lumabas sa akin. So, wala na akong finilapan, wala na tayong nakitang ganon. Dito na tayo agad dinala. Kaya, ayun, dati lang tong loan links, binago lang pala nila yung pangalan, which is naging taga-wallet na lang. Tinataga yung wallet ng mga nangungutang, grabe. So, since nagpakita na nga yung loan details, tingnan din natin. Ang disbursal amount is 1,200, which is ito lang po ang matatanggap natin sa 2,000 pesos. At yung processing fee nga is 667. Ang total interest fee ay 13 pesos. At ang risk control service fee ay 120 pesos. So, yung bind card number is, ito yung naka-GCash number ko na inilagay ko sa loan links dati. Pero lagi ko namang binubura or dinidelete ko agad yung account ko dito. Tapos ngayon, napag-alaman natin na pagka nagbago sila ng name, kahit dinelete natin yung account natin is, mare-retain pa din pala yung information natin sa kanila. So, ayun, nakakaloka naman to. At ngayon, lumalabas na ang due date ko is 6 days lang. So, ayun, na-prank tayo nitong loan app na to, which is si Loan Links. Akala natin makakatulong na sa pangangailangan natin, which is hindi naman pala. Kaya tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng ganitong loan app review para malinawan kayo, mabigyan kayo ng information kung talagang legit nga ba yung mga nakikita nyong ads online. So, wag na wag kayo agad nagtatry, lalo na at talagang nangangailangan kayo kasi baka hindi nyo mapansin, nag-accept kayo, pero hindi nyo naman pala buong matatanggap. Ayun, buong akala nyo matatanggap nyo ng buo, hindi nyo nabasa agad, na overlook nyo yung loan details, tapos mabibigla kayo, hindi buong matatanggap. So, ayun, that's it for today's video. Know ako dito sa may loan links at sa taga-wallet. Nagbago lang sila ng pangalan. Kaya, ayun, sama-sama natin tong i-report para wala na ding mapahamak. So, kayo, kung na-try nyo na din tong loan links na to, comment nyo na din dyan sa may comment section para maging aware na din yung iba. At kung naharas man din kayo, ayan, pagka kayo ay naharas na kahit anong loan app, i-screenshot nyo yan para magkaroon kayo ng pruweba pagka kayo ay nag-report sa may SEC, NBI, CIC, at sa iba pa. So, yan lang. Thank you for watching. Bye!